Ano po ba ang nagpapasama sa mga tao sa ating panahon? Ngayon po ay Wednesday ng unang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga Nineveh, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng timog laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito, sapagkat nagsisisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, nakapagbuntong hininga si Jesus sa pagsasabi niyang napakasama ng mga tao sa panahong ito. Nasabi niya ito dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at sa hindi nila pagsampalataya sa Kanya sa gitna ng mga himala at mabubuting gawa sa Kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang ating pamilya, ang ating lipunan ay mapupuno din ng kasamaan kung hindi tayo nakikinig sa Diyos o kung wala tayong kinikilalang Diyos. Maghari sa ating puso ang kasakiman, ang pagkikimkim ng sama ng loob, inggit, gulangan, kampihan, pag-aaway at marami pang iba. Kaya nitong panahon ng Kwaresma, hilingin natin sa Diyos na buksan ang ating mga mata upang makita at maramdaman natin ang palatandaan ng Kanyang presensya o pananatili sa mga tao, sa Kanyang mga nilikha, mga pangyayari sa ating buhay, sa ating trabaho, at sa panahon ng Kwaresma at muling pagkabuhay, kung saan ginugunita natin ang buhay, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang palatandaan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ang makakumbinsi sa atin na talikuran ang kasalanan at mamuhay sa buhay ni Kristo. Muli, ano po ba ang nagpapasama sa mga tao sa ating panahon? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.